Sa nakaraan ay natapos tayo kung saan madaling tinalo ni Gangyo ang mga puppet na ipinadala ng magkapatid upang tapusin sila, habang sa isang silid ay makikita na labis ng nangangamba si Mael nang kanyang makita na walang kahirap-hirap na tinatalo ni Gangyo ang kanilang puppets, at nang kanyang susubukan na gamitin ang iba pa niyang kakayahan ay biglang yumanig ang silid na labis nilang ikinagulat hanggang sa biglang nabutas ang itaas na bubong ng silid. Labis namang nagtataka ang magkapatid kung ano ang nangyayari nang biglang lumitaw si Gangyo mula sa mga usok na labis nilang ikinagulat. Makikita ding napaiyak na lang si Mael nang kanyang makita ang ating bida dahil siguradong iyon na ang kanilang magiging huling araw sa mundo. May pagbabanta naman sinabi ni Gangyo sa magkapatid na isa-isa niya silang papatayin na lalong nagpatakot sa dalawa. Ngunit bago niya iyon gawin ay kanyang iniutos sa dalawang magkapatid na kanilang tanggalin ang kanilang ability sa mga taong kanilang ginawang puppet lalo na sa prison guard at bilang kapalit sa kanilang gagawin ay papatayin niya sila nang walang nararamdamang matinding sakit. At makikitang pinanatili ni Gangyo ang kanyang kapangyarihan upang kung sakaling gumawa ng di maganda ang dalawa ay agad niya silang papatayin. Makikita din sa kanilang itaas ang malaking butas na ginawa ng ating bida upang makapasok sa loob ng silid ng magkapatid. Inihayag naman ni Mel na mayroon silang maraming kakayahan ngunit tila hindi nakikinig si Gangyo at kanyang inuutos sa magkapatid na pahintuin ang kanilang abilidad na ginagamit sa pagmanipula. At makikita sa kanyang mga mata ang labis na galit habang tinitingnan ang magkapatid. Nakaramdam naman ng takot ang dalawa dahil walang dodang papatayin sila ni Gangyo. Ngunit dahil sa desperasyon at takot na mamatay ay biglang ginamit ni Mel ang kanyang kapangyarihan sa ating bida at makikita ang maraming mga magic circle sa kanilang itaas ngunit hindi nakaramdam ng kahit kaunting takot si Gangyo. At mula sa mga magic circle ay lumabas ang maraming mga anghel at nakilala natin ang mga ito bilang si Michael, Gabriel, Raphael, at si Uriel. Ngunit sa kasamaang palad para sa mga anghel na ito ay agad silang walang awang winasak ng ating bida. Pinagsamang takot at pagkabigla naman ang nararamdaman ng magkapatid ng kanilang makita na walang kahirap-hirap na winasak ni Gangyo ang kanilang puppets na anghel na tila mga langgam lang ang mga ito sa kanya. Dahil sa takot ay bigla muling umatake si Mel sa ating bida at kanyang ipinatawag ang mga bilanggo at mga prison guard na kanilang ginawang puppet at kanyang isinigaw na wag silang lalapitan ng ating bida. Dagdag pa niya na kung hindi hahayaan ng ating bida na makaalis sila ngunit hindi niya natapos ang kanyang sinasabi nang biglang magsalita si Gangyo na kung hindi nila aalisin ang kanilang ability at palayain ang mga prison guard ay mananagot sila sa kanya. Kasabay noon ay nagulat si Mel nang kanyang marinig ang boses ng kanyang kapatid at labis siyang nagulat nang kanyang makita na nakagapos na si Mael at humingi ng tulong sa kanya. Pinagbantaan naman ni Gangyo si Mel na kanyang papatayin ang kanyang kapatid sa pinakamasakit na paraan kung hindi ito makikinig sa kanyang iniuutos. At makikitang napapasigaw na si Mael sa ginagawang pagpapahirap ni Gangyo sa kanya. Hindi naman makapagsalita si Mel habang kanyang nakikita ang paghihirap ng kanyang nakakabatang kapatid sa kamay ng ating bida, lalo namang mas pinahirapan ni Gangyo si Mael upang mapilit niya na alisin ng magkapatid ang kanilang ability sa mga taong kanilang ginawang puppet. Lalo namang nagsisiga sa sakit si Mel mula sa mas humihigpit na pagkakagapos sa kanya ng kapangyarihan ng ating bida. Kaya wala nang nagawa si Mel kundi ang sumuko dahil mas mahalaga sa kanya ang buhay ng kanyang kapatid at hindi niya kaya kapag nawala ito sa kanyang buhay. Kaya naman ay agad niyang sinabi na kanya nang aalisin ang kanilang ability at bilang pagpapatunay na nagsasabi siya ng totoo ay lumuhad pa ito upang magmakaawa sa ating bida na palayain at wag saktan ang kanyang nakakabatang kapatid. Dagdag pa niya na nais niyang makausap ang prison guard na si Gia. Ngunit walang naging tugon si Gangyo sa halip ay may pagbabanta nitong iniutos kay Mel na alisin na nila ang kanilang ability kaya nakaramdam ng labis na pangamba si Mel dahil baka tuluyan na ni Gangyo ang kanyang kapatid kapag hindi pa siya sumunod sa inuutos nito. Hindi din katagalan ay makikitang magkasama na ang dalawa at kanilang sinisimulang alisin ang kanilang ability sa mga taong kanilang ginawang puppet.
At nang maalis na ang kanilang ability ay labis namang nagtataka at naguguluhan ang mga prison guard sa kung ano ang nangyayari at ganoon din ang naging reaksyon ng mga bilanggo. Hindi naman napigilan na mapamura ang isa sa mga bilanggo nang kanilang makita ang ating bida sa kanilang harapan. Maya-maya pa ay labis silang nagulat sa kanilang nakita dahil naghahanda ng atake si Gangyu at agad silang walang awang pinagpaputol-putol. Nang makita ng magkapatid ang walang awang pagpatay ni Gangyu sa mga bilanggo ay labis silang natakot dahil baka sila na ang isusunod ng ating bida. Nagulat din ang mga prison guard sa ginawa ni Gangyu dahil wala itong pasabi at agad na pinatay ang mga ito. Kaya napatanong na lang sila kung ano ang ginagawa ni Gangyu at kung bakit niya pinatay ang mga bilanggong iyon. Ngunit hindi sinagot ni Gangyu ang kanilang tanong, sa halip ay kanyang iniutos na bumalik ang mga ito sa itaas na palapag na agad namang nitong sinunod habang kanilang sinasabi na naiintindihan nila. Sinabi naman Mel sa ating bida na dahil ginawa na nila ang kagustuhan ng ating bida na alisin nila ang kanilang ability sa mga prison guard ay dapat lang na tumupad din sa usapan si Gangyu. Agad namang pumayag si Gangyu at kanyang sinabi na Totanggo na sila ngayon din sa prison guard na si Jia na ikinabigla ng dalawa dahil tinupad nito ang kanilang naging kasunduan. Sinabi din ni Gangyu na lilipat muna sila ng ibang lugar at makikita sa lapag ang napakaraming mga patay at putol-putol na katawan ng mga bilanggo. Pagkatapos ay makikita si Jia na nagsisigaw dahil sa pag-iwan sa kanya ni Gangyu, ngunit nang kanyang makita ang ating bida ay agad naman nitong itinanong kung ano ang nangyari sa magkapatid na si Mael at Mel. Sinabi naman ni Gangyu na tapos na ang kanilang trabaho dahil matagumpay nang naalis ang ability ng magkapatid sa mga prison guard at lahat sila ay nailigtas. Agad namang itinanong ni Jia kung paano ang dalawang magkapatid. At bilang tugon ay sinabi ni Gangyu na ang dalawang iyon ay nasa kanilang harapan. Dagdag pa ni Gangyu na hiniling ng mga ito na makausap siya bago sila mamatay. Sinabi naman ni Jia na maaari naman nilang ilagay muli ang suppression device sa dalawang batang ito, ngunit sinabi ni Gangyu na wag na niyang ipapaulit sa kanya ang kanyang sinabi na ang lahat ng halimaw mula sa second basement na palapag na pumatay ng hindi mabilang na tao ay mamamatay sa kanyang mga kamay. Labis namang pinagpawisan si Jia dahil sa sinabi ng ating bida dahil tila hindi na talaga ito papipigil sa kanyang mga balak kahit ano pa ang kanyang gawin. Tinawag naman ni Mel si Jia at kanyang itinanong kung may nagawa ba talaga silang krimen para mamatay at kung talagang wala silang magagawa upang mangatwiran upang maiwasang mabitay. Wala namang nasabi si Jia, ngunit sinabi ni Gangyu na magmadali ito sa kanyang sasabihin, kaya wala nang nagawa si Jia kundi sabihin na silang dalawa ay kailangang mamatay. Napayakap na lang ang dalawa sa isa't isa nang kanilang marinig ang sinabi ni Jia at tila wala na talagang pag-asa upang sila ay mabuhay. Labis namang nangangalit ang ngipin ni Jia dahil kahit hindi niya nais gawin o sabihin ang mga katagang iyon ay wala siyang pagpipilian. Maya-maya pa ay tinanong na ni Gangyu ang magkapatid kung meron ba silang huling sasabihin bago mamatay. Nagyayakapan naman ang magkapatid para sa huling sandali na sila ay magkasama habang sinasabi ni Gangyu na dahil tinupad niya ang kanilang hiling na makausap ang prison guard na si Jia ay oras na upang simulan ang pag-execute sa dalawang magkapatid. Labis naman ang pakikiusap ng nakakabatang kapatid na si Mael sa ating bida na wag silang patayin at makikita sa kanyang mga mata ang labis na takot na mamatay, ngunit tila huli na ang lahat kaya niyakap na lang ito ng kanyang ate at makikitang papalapit na ang atake ni Gangyu at nang tumama ito ay nagkaroon ang malakas na pagsabog, ngunit nang matapos ang ginawang atake ng ating bida ay nagulat ito sa kanyang nakikita dahil lumitaw ang amahi ni Mago sa taas ng magkapatid at binigyan sila ng magic shield upang maiwasang mapinsala mula sa atake ni Gangyu. Si Mago ay isang bayani at kasamahan ng ating bida sa equality, ngunit namatay ito nung naganap ang labanan laban kay Huang. Bahagya naman natuwa ang magkapatid nang kanilang makita ang kanilang guro. Labis namang naguguluhan si Gangyu kung bakit lumitaw ang amahi ng matandang si Mago sa hindi matukoy na dahilan upang protektahan ang magkapatid, at kahit nasa kabilang buhay na ito ay nagagawa pa din itong protektahan ang kanyang study auntie. Kayo guys, nais nyo din ba na mabuhay ang magkapatid?
Kasi ako oo hihihi kaya subscribe na at e-click ang notification bell para updated kayo pag naka-upload ako at sama-sama nating abangan ang susunod na episode kung ano ang mangyayari at kung mamatay nga ba ang magkapatid na si Mael at Mel.